Hello guys. So ngayon, gagawa po tayo, upload po tayo ng isang website. Una, punta muna tayo sa command prompt. Medyo matagal lang po ito paggagawa ng project. Proceed tayo sa files. Ilalagay po natin sa Visual Studio Code. Matapos po natin malagay sa base code, pwede na po palitan mo muna natin. Ayusin na mo muna natin dito para sa connection ko natin mamaya. Pwede na rin tayong gumawa ng database natin. Then, pagkatapos po natin nilagay, maayos ito. Proceed po tayo sa paglagay na ng mga controllers at bleed files.
Tapos po natin gumawa ng mga controller at plate templates. Lalagyan na po natin ng mga kinakailangan mga code. Makikita po natin dito na meron na pong mga karga ng lahat ng mga controller natin. Nilagyan na po natin yung mga karga. Ganun na rin po sa mga blade template. Meron na rin po mga kinakailangan code dito. Ito yung sa admin, sa emails, sa layouts. Dito po sa app, dito po yung parang ito po yung nagsisilbing pinaka main page ng ating clone website. At ito rin po sa user. Meron na rin po mga codes na nilagyan natin para sa route. Makita po natin dito na po lahat ng mga kinakailangan codes. Ito po yung mga nagsisilbing navigation ng ating website. Pag wala po yun, hindi po natin nilagyan ng mga route. Hindi po siya gagana sa ating mga controller. Ganun na rin po sa mga controller. Kapag wala rin po mga laman nito, mga codes, hindi rin po siya gagana sa routes. Pag once na nalagyan na po natin mga codes lahat na ito, proceed na po tayo sa output. Pag titignan po natin yung routes, punta lang po tayo sa new term, sa terminal at new terminal. Tatype lang natin page artisan. Then, kapag sunod naman po is page artisan serve. Kapag na-type na po natin yung dalawang to, tingnan po natin sa may Chrome. Once na na-run na po natin, ganito po yung magpapakitang output sa website po natin. Then makikita po natin dito sa navigation yung dashboard, users, category at products at reports. And unahin po natin sa dashboard. Dito sa dashboard, dito po magpapakita o magdi-display lahat mga total categories, total users na nag-login, at total products na nilagay natin. Then, sa users naman po, dito naman po magdi-display lahat ng mga nag-register na mga user at mga account nila. At dito rin po natin yung ma-manage na pwede po natin ma-edit yung kanilang mga account o pwede po natin tanggalin. Nandito naman po yung user form. Pwede naman po silang gumawa mismo ng kanilang mga account dito. Sunod naman po sa category. Dito naman po naka-display yung mga category name o mga products. At pwede rin po natin silang ma-manage, edit at delete. At dito rin po, pwede naman po tayo magdagdag ng category name at magpapakita rin po dito sa categories. Then sa products naman po, dito rin po magpapakita yung mga kapag may dadagdag po nating product dito sa gilid. Then kapag na-add na po natin, magpapakita naman po dito sa tables ng ating products. Then lastly sa reports, dito naman po magpapakita yung category distribution. Kung ilan yung mga naidagdag ng mga products. Gaya na po dito sa food and drinks. Dito po magpapakita yung mga dinagdag nating categories kanina dito sa may category at sa may products. Then kapag okay naman na po ito, pwede naman na po natin siyang i-log out. Then yun lang po yung ating ginawang clone ng isang website.
Sana po may natutunan kayo. Salamat po.